Good morning! Araw pa rin nga ng Sabado ngayon mga mamshibals. O, kita nyo naman, ang tagal masundan at ang tagal matapos ng araw ko ngayon. Karugtong pa rin nga ito nung huling video na in-upload ko mga mamshibals. At kung makikita nyo naman, natatapos ko palang paglaba at ngayon naman mag-aasikaso na naman ako ng pang-ulam namin ngayong tanghali. Habang ang naglalaba pa ako mga mamshibals ay nag-iisip na ako kung ano na naman yung ipapaulam ko sa aking mga anak. At dahil nga napagpasyan ko ay magtitinola ako mga mamshibels, kaya gumayak na ako at pumunta ako sa tindahan. Inutusan ko lang nga si Kuya Chanel na bumili ng chicken doon sa may kalayuan sa amin kasi nga walang available dito sa may unahan naming tindahan. Nagtingin na lang ako na pwede kong isahog sa tinolang lulutuin ko. At dahil nga medyo matagal na yung delivery ng kanilang sayote mga mamshibels, kaya hindi na rin ako nakabili. Buti na lang at nakasabay ko sa tindahan yung mabait naming kapitbahay mga mamshibels. At in-offer niya sa akin yung puno ng papaya. Ay hindi pala, yung bunga ng papaya. Nagdalawang isip pa nga ang mamshibels nyo dahil pagod na nga ako at sa tingin ko hindi ko nakakayanin ang magbalat pa ng papaya mga mamshibels. Pero alam nga naman kasing magtinola akong walang sahog. Kaya ayan, kumuha na rin kami. Nagbiro pa nga ako sa aming mabait na kapitbahay mga mamshibels. Sabi ko sana nagdala ako ng cellphone para man naka-extra ka sa aking mini vlog. Natawa lang naman siya mga mamshibels. Kaya dito sa tindahan ay namili na rin ako ng sangkap na kakailanganin ko sa pagluluto ng ating tinola mga mamshibels. As usual dito sa aming bahay mga mamshibels, kung kailan ka magluluto saka ka palang maghuhugas ng gagamitin mo. Kasi itong mga kaldero at kawali mga mamshibels ay hindi na inaabot ng aking panganay na hugasan pa. Kaya kung kailan ako magluluto, saka pa lang ako maghuhugas. At ayan na nga, pinainit ko na yung kawali at nilagyan ko na rin ng mantika para magsimula na tayong magluto. Sa mga oras pa lang ito mga mamshibels ay hindi ko pa nauubos balnawan yung aking mga nilabahan dahil nga sa medyo mainit na sa pwesto ko kaya itinigil ko na muna. Pag ganito kasing magtatanghali na mga mamshibels ay mainit na sa pwesto ko kasi nga nilinisan at pinutol yung ibang kahoy na talaga namang napakarami ng dahon. Pagkatapos ko palang igisa yung luya, bawang, sibuyas, inilagay ko na rin itong ating manok at nilagyan ko na rin ng paminta. Ginigisa ko mga mamshibels ng ilang minuto itong ating manok para kahit papano ay mawala talaga yung lansa. Hayaan ko muna siyang kumulo ng mga ilang minuto at pagkatapos ilalagay ko na rin yung ating pangsahog. Hiniwa ko na nga rin ng mas maliliit itong ating pansahog mga mamshibels kaya lang hindi ko napansin may hindi pa pala ako naisama. Pero ayun, hindi ko na rin yun isinama kasi medyo napakadami na naman itong ating pansahog mga mamshibels at ako lang naman ang kumakain ng mga gulay na to. Minekos-mekos ko na nga mga mamshibels para talaga namang manuot yung lasa ng ating spices dito sa ating ginikisang manok at dito sa gulay. Nakaligtaan ko pa nga mga mamshibels na maglagay ng patis pero okay lang, inihabol ko na lang. At siya nga pala mga mamshibels, abangan nyo dahil mukhang makakapagpalit na rin tayo ng ating lutuan. At syempre, kailangan nating videohan or i-vlog yun. Dinagdagan ko na rin ng tubig itong aking niluluto mga mamshibels para palambutin itong ating manok pati na rin yung gulay na papaya. Pagkatapos nga namin mananghalian mga mamshibels ay gumayak na rin kami ni Daddy Arnel kasi nga pupunta kami ng Naga para bumili ng piyasa ng aming generator. Kasi nga kinabukasan ay wala tayong kuryente mga mamshibels at kailangan nating pumasok sa ating work. At syempre hindi ko na rin na-videohan yung aming biyahe mga mamshibels dahil naka-motorcycle lang kami ng aking Daddy Arnel. Mahirap na baka mabitawan ko pa ang aking cellphone. Naghanap na lang nga ng parking space si Daddy Arnel kasi medyo nakalampas kami at hindi naman siya pwedeng bumalik. At buti na lang napakalapit lang naman yung aming hinahanap na tindahan. So, eto na nga yung tindahan mga mamshibels na pinagbilhan namin kaya lang mali naman yung binili sa aming piyesa mga mamshibels. At asang-asa naman kami na tama nga yung ibibigay sa amin kasi nga usually yun talaga yung mga ibinibenta nila. At kita nyo naman si Daddy Arnel, hindi pa nagpaawat, hindi man nang nagtago. At kahit alam niya nang nagbi-video ako, ipinagpatuloy niya pa rin. Pero nakuha niya pa rin magpa-cute mga mamshibels. Buti na lang nga at nakahingi pa kami ng resibo mga mamshibels. Hindi na sana kami kukuha ng resibo kaya lang nga inisip ko paano kung hindi naman ito yung piyesa kailanganin namin. Lesson learned nga talaga mga mamshibels na dapat talagang humingi tayo ng mga resibo kung ano man yung mga binibili natin. Kasi may mga bagay nga talaga na hindi naman natin inaasahan. Makailang ulit pa nga kami nagtanong mga mamshibels kasi iba na yung itsura ng ibinibigay sa amin. Tinanong pa namin kung talagang magkapareho lang naman ang ito. At nang sinabing magkapareho lang naman kaya tinanggap na rin namin. Pero talagang humingi na kami ng resibo kasi nga walang katiyakan kung talagang totoo nga yung sinasabi nila dahil iba na nga yung itsura ng binigay nila sa amin. Eto nga palang binigay nila sa amin ay capacitor din. Hindi nga lang sa generator mga mamshibels. Kasi daw itong capacitor na to mga mamshibels ay para lang daw ito sa washing machine o kaya sa water dispenser. Hindi ko rin nga alam kung tama ba yung sinasabi ng papa ko kasi iyon daw yung sabi sa kanya nung nag-aayos ng aming generator. Pero dahil sa hapon na nga at mahapot na rin kami bago ibalik itong aming
nabili. Kaya mga mamshibels, gumawa na lang si Daddy Arnel ng paraan kung paano niya again mapapaandar yung aming generator. At talaga namang napakamaparaan talaga nito ni Daddy Arnel dahil natapos man lang itong gabi ay naayos niya yung aming generator mga mamshibels. Napakahilig talaga kasi ni Daddy Arnel na mag-aayos mga mamshibels. Pero dahil sa busy nga din siya at meron siyang trabaho mga mamshibels, kaya may mga bagay na hindi na namin sa kanya ipinapagawa at ibinabayad na lang namin. Pero katulad nga nito mga mamshibels, siya pa rin ang nakaayos or nakagawa ng aming generator. Nagbigay na rin kami ng konting bariya kay ate para sa kanyang pagbabantay sa aming motorsiklo. Ayan na nga, pauwi na rin kami mga mamshibels dahil ito lang naman talaga yung aming pakay sa pagpunta namin dito sa Naga City. Next time na lang nga daw kami magdi-date kasi may hinahabol pa siyang trabaho. Kailangan na rin kasi naming magbadali kasi hapon na, baka hindi maayos itong aming generator ay wala tayong magamit bukas. So, ayan na nga mga mamshibels, hanggang dito na lang muli itong ating mini vlog. Maraming salamat pa rin sa inyong suporta. Sana lagi kayong nakasubaybay. Yun lang.